Sa buong kapuluan, ganap ng 2 minuto makalipas ang alas 11 ng gabi. RH Rapido Hataw Balita. Narito ang pinakahuling balita hanggang sa mga oras na ito. Naharangan ng promosyon ng isang general na maghain ng oposisyon ng kanyang misis kasama ang dalawa nitong anak sa Commission on Appointments. Ayon kay Senate President Mig Zubiri, ipinagpaliban ang pagtalakay sa promosyon ni Brigadier General Arnulfo Sevilla, Deputy Commander ng AAP Special Operations Command sa Port Magsaysay sa Nueva Ecija. Inireklamo ni si Sevilla ng kanyang misis na si Tessa Luz Aura Reyes Sevilla dahil irresponsable umanong mister at asawa ang dapat magiging general. Batay sa napag-usapan, kailangan mo nang gumawa ng legal na kasulatan sa Sevilla na ibigay ng tamang sustento sa kanyang pamilya at isumiti sa AFP upang maipatupad ang bago ulit pag-usapan ang kanyang promosyon. Samantala, binanata ni House Deputy Majority Leader Erwin Tulfo ang Office of Civil Defense maging ang local government unit ng Mako Davao de Oro dahil sa kapabayaan sa nangyaring landslide sa Mako Davao de Oro na ikinamatay ng 78 katao habang siyam pa ang nawawala. Sa pagbubukas ng pagdinig ukol sa investigasyon sa naganap na trahedya ng House Committee on Disaster Resilience, iginit ni Tulfo ng ACT-CIS party list na kung umaksyon ng tama ang local government at ang Office of Civil Defense, posibleng naagapan at hindi naganap ang nasabing landslide. Ibinunyag ni Tulfo sa pagdinig na bago naganap ang trahedya sa naturang lugar, seri na landslide ang naitala sa Mako Davao de Oro base na rin sa sumbong sa kanyang tanggapan ng indigenous people community sa naturang lugar. Nabatid na nagkaroon ng landslide nitong Enero 12 at 13, 2023 sa Purok Waling-Waling ng Barangay Mainit, Marso 2023 sa Purok Durian, Barangay Mainit. 3 pang landslide ang naitala nitong Enero 2024 na ikinamatay ng isa katao sa iba't ibang lugar sa Mako ilang araw bago ang malagim na trahedya sa Mako nitong Pebrero 6. Nantanongin din si Tulfo si Mako Mayor Volter Rimando at Warren Lucas ng Operations Service ng Office of Civil Defense. Kapwa nila inamin na hindi nakarating sa kanila ang ulat ng mga naturang landslide. Tanging ang Mines and Geoscience Bureau lamang ng DNR ang nagsabi na nakarating sa kanila ang mga ulat ng landslide sa lugar. Kinastigo rin ni Tulfo ang local government maging ang MGB dahil sa pagpayag na magtayo ng mga gusali sa bayan sa kabila ng matagal na nitong idineklara na no-build zone noong pang 2008. Mula sa DCRH News Center, ako naman, Andy Verde. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Oras sa buong Pilipinas, ganap ng alas 12 ng hating gabi. RH Rapido Hataw Balita. Narito ang pinakahuling balita hanggang sa mga oras na ito. Dumating na sa Germany si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
para sa 3 araw na working visit. Mag-aalas 10 ng gabi sa Germany o alas 5 ng madaling araw sa Pilipinas nang lumapag ang Philippine Airlines Flight PR001 sa Brandenburg International Airport sa Berlin. Sinalubong ang Pangulo at si First Lady Lisa Marcos ng Philippine Ambassador to Germany at mga tauhan ng embahada sa Berlin. Sa pagbisita ni PBBM, nakatakdang makipagpulong si Pangulong Marcos kay German Chancellor Olaf Scholz at selyuhan ang pagpapalakas ng maritime cooperation. Lalagdaan din ang cooperation program sa pagitan ng Technic, Education and Skill Development Authority o TESDA at German Federal Institute for Vocational Training. Samantala, bumagsak pa sa 202.78 meters ang level ng tubig sa Angat Dam. Mababa ito kumpara sa 212 meters sa normal high water level. Sa report ng Pag-asa Hydrometeorological Division, ganito rin ang sitwasyon sa La Mesa Dam na bumaba sa 75.96 meter ang level ng tubig mula sa dating 76 meters. Maging ang Caliraya Dam na ngayon ay nasa 286.82 meters mula sa dating 87.02 meters water level, pati na rin ang Ambuklao, San Roque, Pantabagan at Magat Dam. Ayon sa Weather Bureau, bagamat humina na ang El Nino, asahan pa rin magpapatuloy ang pagbaba ng tubig sa mga dam dahil sa kakaunting ulan at mainit na panahon. Mula sa DZRH News Center, ako naman, Andy Verde. Tuloy-tuloy sa balita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Rapido Hataw Balita. Narito ang pinakahuling balita hanggang sa mga oras na ito. Ang produksyon ng asukal sa bansa dahil sa epekto ng El Nino ay bumababa na. Ayon kay Manuel Lamata, Pangulo ng Unite Sugar Producers Federation of the Philippines, sa ngayon ay tinatayang aabot na sa bilyong-bilyong piso ang kanilang pagkalugi. Paliwanag ni Lamata, mas kumonti ang nakukuha nilang asukal mula sa mga tubo dahil natutuyo ang mga ito. Anya, sa Negros Occidental pa lamang, ang sugar capital ng Pilipinas, 100,000 hektarya na ng taniman ng tubo ang apektado ng El Nino. Samantala, pasok na sa 2024 Paris Olympics ang dalawang Pinay boxers. Ito matapos nilang pataubin ang kanilang kalaban sa qualification tournament sa Italia ngayong araw. Unang nakasecure na Olympic spot si Ira Villegas nang masungkitang panalo laban sa Bulgarian boxer via unanimous decision. Sigurado na rin ang pagbabalik Olympics ni Nesty Petesio matapos paluhurin ang kalabang Turkish boxer via split decision. Bukod sa dalawa, 4 na atletang Pinoy ang lalaban sa Paris Olympic. Ito'y sina AJ Obieta, gymnast, na sina Carlos Yulo at Alea Pinegan at Yumir Marcial. Mula sa DZRH News Center, ako naman, Andy Verde. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino.